Bago mo simulan ang araw na ito, bago mo harapin ang mga hamon, mga responsibilidad at mga laban na naghihintay sa iyo, sandali kitang inaanyayahan na huminto at ituon ang iyong puso sa Diyos. Dahil kung naririnig mo ang mensaheng ito ngayon, hindi ito aksidente. Hindi ka napadpad sa panalangin ito nang nagkataon lamang. Dinala ka rito ng Diyos dahil may mensahe siya para sa iyong puso ngayong umaga. Maaring nagising ka na may mga alalahaning bumibigat sa iyong isip. Maaring may mga pagkakamali kang patuloy na bumabagabag sa iyong konsensya. Maaring may mga problemang hindi mo alam kung paano haharapin o mga pagsubok na tila unti-unting kumukuha ng iyong lakas. At sa katahimikan ng iyong puso, maaaring napatanong ka, Panginoon, maaari pa ba akong magsimulang muli? May pag-asa pa ba para sa akin? Pakinggan mo ito ng malinaw. Mapalad ang taong pinatawad ang kanyang mga pagsalangsang at tinakpan ang kanyang mga kasalanan. Ang makapangyarihang katotohanan ito mula sa Psalm 32 ay nagpapaalala na ang Diyos ay Diyos ng awa, kapatawaran at panibagong simula. Hindi kanya tinitingnan ayon sa iyong nakaraan. Tinitingnan kanya ayon sa kanyang pagmamahal at biyaya. Ngayong umaga, nais niyang alisin ang mga bigat na matagal mo nang dinadala. Nais niyang punuin ang iyong puso ng kapayapaan sa halip na pagkabalisa. Nais niyang paalalahanan ka na hindi ka tinawag upang mabuhay sa guilt, takot o panghihinayang. Tinawag ka niya upang mamuhay sa kanyang biyaya at pag-asa. Nais din niyang ibuhos sa iyo ang kanyang kagalingan. May kapangyarihan, siyang pagalingin ang iyong katawan, palakasin ang iyong isipan, at ibalik ang siglang maaaring nawala dahil sa mga pagsubok ng buhay. At habang lumalakad ka sa araw na ito, nais kanyang protektahan. Siya ang iyong taguan sa panahon ng kaguluhan. Siya ang iyong kanlungan kapag ang buhay ay tila puno ng panganib at kawalan ng katiyakan. Higit pa rito, nais kaniyang dalhin sa tagumpay. Ang Diyos ay may plano para sa iyong buhay. Siya ang gagabay sa iyong mga hakbang, magbibigay ng karunungan sa iyong mga desisyon, at magbubukas ng mga pintuang hindi kayang buksan ng tao. At kasama ng lahat ng ito ay ang kanyang pagpapala. Mga pagpapalang magpapatunay na ang Diyos ay tapat sa mga nagtitiwala sa Kanya at hindi kailanman nagpapabaya sa Kanyang mga anak. Ang awit 30 ay nagpapaalala na kapag inilalagay natin ang ating tiwala sa Diyos, pinaliligiran niya tayo ng Kanyang pag-ibig, awa at pag-iingat. At kapag Siya ang ating gabay, hindi tayo mawawala ng landas. Kaya bago tayo manalangin, may hihilingin ako sa iyo. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay Diyos ng panibagong simula, kung naniniwala ka na kaya Kanyang pagalingin, protektahan at dalhin sa tagumpay, pindutin mo ang like bilang isang hakbang ng pananampalataya. At kung hindi ka pa bahagi ng komunidad na ito ng panalangin, inaanyayahan kitang mag-subscribe. Dito, sama-sama tayong nagsisimula ng bawat umaga na may pag-asa, pananampalataya at pagtitiwala sa kabutihan ng Diyos. Kapag pinili mong mag-subscribe, pinipili mong maging bahagi ng isang pamilya ng mga mananampalatayang naniniwalang ang Diyos ay nagpapatawad pa rin, nagpapagaling pa rin, nagpoprotekta pa rin, at nagbubuhos pa rin ng Kanyang mga pagpapala sa Kanyang mga anak. Kaya ngayon, ihanda mo ang iyong puso. Isuko mo sa Diyos ang lahat ng iyong alalahanin, pagkakamali at mga pasanin. Hayaan mong punuin niya ang araw mo ng Kanyang kagalingan, proteksyon, tagumpay at pagpapala. Ngayon, tayo'y manalangin. Panginoon naming Diyos, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong nagpapakumbaba at may pananampalatayang buhay, sapagkat ikaw ang pinagmumulan ng tunay na kagalingan.
Salamat sa kapatawaran na dumadaloy mula sa iyong puso patungo sa amin. Kapatawaran hindi lamang nag-aalis ng kasalanan, kundi nagdudulot ng ganap na paggaling sa aming katawan, isipan at espiritu. Kinikilala namin na ang kapatawaran na nagmumula sa iyo ay may kapangyarihang mag-ayos ng mga nasirang bahagi ng aming pagkatao, magpagaling ng mga sugat na matagal nang nakatago, at magbalik ng lakas na matagal naming inakala na nawala na. Sa liwanag ng iyong awa, ang bawat bigat ay gumagaan at ang bawat kahinaan ay napapalitan ng bagong sigla. Sa iyong banal na kapangyarihan, idinadalangin namin ang kagalingan ng aming pamilya. Ipinapahayag namin na ang anumang karamdaman, sakit o panghihina nakikita man o hindi, ay nawawalan ng kapangyarihan sa harap ng iyong pangalan. Pinapawalang bisa namin ang bawat gawain ng kadiliman na naglalayong sirain ang aming kalusugan. Sa espiritual na pakikidigma, iniuutos namin na ang bawat atake laban sa aming katawan ay tumigil at ang bawat sintomas ay sumunod sa katotohanan ng iyong salita. Ang dugo ni Jesus ang aming kalasag, at sa pamamagitan nito, ang aming mga katawan ay tumatanggap ng kaayusan, balanse at lakas. Linisin mo ang aming isipan, Panginoon, mula sa bigat ng pagkakasala, takot at pag-aalala. Alam namin na maraming karamdaman ang nag-uugat sa isip na napuno ng pangamba at alaala ng pagkabigo. Kaya hinihiling namin na ang iyong liwanag ay pumasok sa bawat madilim na kaisipan, binabasag ang tanikala ng takot at pinapawi ang ulap ng pag-aalala. Pinapalitan mo ang mga kasinungalingan ng katotohanan, ang paghatol ng pagtanggap at ang pagkabalisa ng kapanatagan. Sa bawat paghinga, tinatanggap namin ang kapayapaang nagmumula sa iyo at sa bawat tibok ng aming puso, ipinapahayag namin ang buhay na sagana. Ibalik mo, O Diyos, ang kagalakan at lakas ng aming espiritu sa pamamagitan ng iyong biyaya. Ang kagalakang nagmumula sa iyo ang aming lakas, at ang biyaya mo ang aming sandigan kapag kami ay nanghihina. May mga sandaling ang aming espiritu ay napapagod dahil sa mga laban na hindi nakikita ng mata, ngunit sa iyong presensya kami ay muling binubuhay. Ipinapahayag namin na ang aming espiritu ay hindi nababali, hindi nadudurog at hindi nananatiling sugatan, sapagkat ikaw ang Diyos na nagbabangon at nagpapanibago. Sa banayad ngunit makapangyarihang paghipon ng iyong Espiritu Santo, ang aming kalooban ay pinatitibay at ang aming pananampalataya ay pinasasariwa. Hayaan mong ang aming tahanan ay maging lugar ng paggaling at pagpapanumbalik. Ipinapahayag namin na ang bawat sulok ng aming tahanan ay napupuno ng iyong presensya. Ang mga pader nito ay hindi saksi ng karamdaman, kundi ng mga patotoo ng iyong kabutihan. Ang aming mga silid ay nagiging lugar ng kapahingahan, at ang aming mga hapag ay nagiging lugar ng buhay at pasasalamat. Ipinapalayas namin ang anumang espiritu ng karamdaman, alitan at panghihina na nagtangkang manirahan sa aming tahanan. Sa halip, tinatanggap namin ang presensya ng mga anghel na iyong isinugo upang maglingkod, magbantay at magdala ng kapayapaan sa aming sambahayan. Ituwid mo ang aming mga puso upang mamuhay kami sa kalusugan at katotohanan. Alam namin na ang kagalingan ay hindi lamang pisikal, kundi isang paraan ng pamumuhay na nakaugat sa katotohanan ng iyong salita. Kaya hinihiling namin na alisin mo ang anumang ugat ng kapaitan, galit o hindi pagpapatawad na maaaring humahadlang sa aming paggaling. Itinatanim mo sa amin ang pusong marunong magpatawad, magtiwala at sumunod. Sa ganitong paraan, ang aming buhay ay umaayon sa daloy ng iyong pagpapala at ang aming kalusugan ay napapanatili sa ilalim ng iyong kalooban.
Sa espiritual na pakikidigma, ipinapahayag namin na ang aming mga katawan ay templo ng iyong espiritu. Walang kapangyarihan ang kaaway na manirahan o maghari sa kung ano ang iyong inangkin. Pinapawalang saysay namin ang bawat sumpa, bawat salitang binitiwan laban sa aming kalusugan at bawat takot na sinubukang itanim sa aming isipan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng ito ay nawawasak at ang kapangyarihan ng buhay ang naghahari. Ang aming dugo, mga laman loob, mga buto at bawat sistema ng aming katawan ay umaayon sa kaayusan ng langit. Panginoon, tinatanggap namin ang iyong kagalingan hindi bilang isang ideya lamang, kundi bilang isang buhay na katotohanan. Ang aming pananampalataya ay kumakapit sa iyo kahit hindi pa nakikita ng aming mga mata ang ganap na bunga sapagkat alam naming ikaw ay tapat. Sa bawat sandali, patuloy mong ginagawa ang iyong gawain sa amin, tahimik man o hayagan. Ang aming mga sugat ay nagiging patotoo at ang aming mga luha ay nagiging binhi ng kagalakan. Hindi kami umaasa sa aming sariling lakas, kundi sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Kung ikaw ay nakikiisa sa panalangin ito at naniniwala kang tinatanggap mo ang kagalingang nagmumula sa Diyos, i-type sa mga komento ang pahayag na ito. Pinatitibay ng Diyos ang aking katawan at isipan. Hayaan itong maging patotoo ng iyong pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa iyong buhay habang ikaw ay nananalangin at nananatili sa kanyang presensya. Panginoon, protektahan mo ang aming katawan, isip at espiritu sa lahat ng sandali. Ipinapahayag namin na ang aming katawan ay binabantayan ng iyong kapangyarihan laban sa anumang pinsala, sakit o biglaang panganib. Ang aming isipan ay inilalagay namin sa ilalim ng iyong kapayapaan, inilalayo sa kalituhan, panlilinlang at mga pag-ataking nagmumula sa takot. Ang aming espiritu ay pinatitibay mo upang hindi manghina o mawalan ng direksyon. Sa iyong pangalan, itinatayo namin ang pader ng proteksyon na hindi kayang sirain ng kaaway. Bantayan mo ang aming pamilya laban sa aksidente, sakit at masamang balak. Alam mo ang bawat hakbang na aming tinatahak at ang bawat desisyong aming ginagawa. Kaya hinihiling namin na ang iyong kamay ang gumabay at mag-ingat sa amin saan man kami naroroon. Ipinapawalang bisa namin ang anumang plano ng kaaway na naglalayong magdulot ng kapahamakan sa aming pamilya. Ang bawat bitag ay nahahayag at nawawalan ng bisa, at ang bawat balak na lihim ay nabubunyag sa liwanag ng iyong katotohanan. Palibutan mo ang aming tahanan ng iyong presensya at ng iyong mga anghel na iyong isinugo upang magbantay at maglingkod. Ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay isang banal na lugar kung saan ang kadiliman ay walang puwang. Ang bawat pintuan at bintana ay sakop ng iyong kapangyarihan at ang bawat silid ay pinupuno ng iyong kapayapaan. Ang anumang espiritu ng gulo, takot o paninira ay walang karapatang manatili. Sa halip, ang aming tahanan ay nagiging lugar ng katiyakan, kagalakan at proteksyon. Ilayo mo kami sa tukso at sa anumang magdadala ng pagkawasak sa aming buhay. Alam namin na ang kaaway ay madalas dumarating sa anyo ng pang-akit at kompromiso, kaya hinihiling namin ang iyong karunungan at lakas upang kami ay manatiling matatag. Ipinapahayag namin na ang aming mga mata ay hindi nahihikayat sa mali at ang aming mga puso ay hindi nadadala ng pansamantalang kasiyahan na nagbubunga ng kapahamakan. Sa halip, ang aming kalooban ay umaayon sa iyo at ang aming mga hakbang ay pinangungunahan ng iyong liwanag. Ikaw ang aming kalasag at kanlungan sa lahat ng panahon. Kapag may unos, ikaw ang aming sandigan. Kapag may banta, ikaw ang aming depensa. Kapag may pangamba, ikaw ang aming katiyakan.
Ipinapahayag namin na ang iyong katapatan ang bumabalot sa amin na parang baluti at ang iyong mga pangako ang aming sandata. Sa espiritual na pakikidigma, tinatanggihan namin ang bawat salitang naglalayong maghasik ng takot at kawalan ng pag-asa. Ang aming bibig ay napupuno ng mga pahayag ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Panginoon, binabasag namin sa iyong pangalan ang bawat demonyong atas na ipinadala laban sa aming buhay at pamilya. Ang bawat plano ng kadiliman ay kinakalag at pinapawalang saysay. Ipinapahayag namin na ang aming mga landas ay tinatabunan ng iyong liwanag, kaya ang kaaway ay nalilito at hindi makalapit. Ang bawat sumpa ay napapalitan ng pagpapala at ang bawat banta ay nagiging patotoo ng iyong kapangyarihang magligtas. Pinupuspos mo kami ng iyong Espiritu Santo upang kami ay maging sensitibo sa iyong babala at paggabay. Kapag may panganib, tinuturuan mo kaming umiwas. Kapag may maling direksyon, agad mo kaming itinutuwid. Ang aming pandinig ay nakatuon sa iyong tinig, at ang aming puso ay handang sumunod. Sa ganitong paraan, ang proteksyon mo ay hindi lamang panlabas, kundi nagmumula rin sa loob sa pamamagitan ng pusong sumusunod at mapagkumbaba. Ipinapahayag namin na kami ay hindi mabubuhay sa takot, kundi sa pananampalataya. Ang proteksyon mo ay hindi naglalayong ikulong kami, kundi palayain kami upang mamuhay ng may tapang at pagtitiwala. Sa bawat hakbang, alam naming ikaw ang nauuna, at sa bawat liko ng daan, ikaw ang nagbabantay sa likuran. Ang aming buhay ay ligtas sa iyong mga kamay, at ang aming kinabukasan ay hawak ng iyong karunungan. Panginoon, patuloy mong itinatatag ang aming mga puso sa katotohanang ikaw ang aming tagapagtanggol. Kapag ang mundo ay puno ng panganib, mas lalo naming nararanasan ang iyong presensya. Kapag ang balita ay nagdudulot ng takot, ang iyong salita ang aming pinanghahawakan. Sa iyo kami nagpapahinga at sa iyo kami nagtitiwala, sapagkat hindi ka natutulog at hindi ka napapagod sa pagbabantay sa amin. Kung ikaw ay nakikiisa sa panalangin ito at naniniwalang ikaw at ang iyong pamilya ay nasa ilalim ng banal na proteksyon ng Diyos, i-type sa mga komento ang pahayag na ito bilang iyong personal na deklarasyon. Ako ay ligtas sa ilalim ng kamay ng Diyos. Hayaan itong maging hayag na pagsaksi ng iyong pananampalataya sa Diyos na patuloy na nagbabantay at nag-iingat sa iyong buhay at sambahayan. Punuin mo ang aming mga puso, Panginoon, ng kapayapaang nagmumula lamang sa iyo, kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo at hindi rin kayang agawin ng anumang pangyayari. Lumalapit kami sa iyo, dala ang lahat ng ingay sa aming kalooban, ang mga alalahaning paulit-ulit bumabalik sa aming isipan at ang mga bigat na matagal na naming pasan. Sa iyong presensya, ang kaguluhan ay humihinto at ang aming mga puso ay natutong huminga muli. Ipinapahayag namin na ang iyong kapayapaan ang naghahari sa amin, higit sa aming damdamin, higit sa aming iniisip at higit sa aming nararanasan. Alisin mo ang anumang alitan at bigat sa aming pamilya. Alam mo ang mga salitang nasabi dahil sa pagod, ang mga katahimikang puno ng hindi pagkakaunawaan at ang mga sugat na hindi agad nahilom. Hinihiling namin na ang iyong pag-ibig ang pumasok sa pagitan ng bawat relasyon, binabasag ang pader ng galit at hinanakit. Ang bawat ugat ng pagtatalo ay hinuhugot mo, at ang bawat bigat ay pinapalitan ng kababaang loob at pag-unawa. Ipinapahayag namin na ang aming pamilya ay hindi hinahati ng alitan, kundi pinagbubuklod ng iyong kapayapaan. Hayaan mong ang aming tahanan ay mapuno ng katahimikan at kagalakan. Ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay hindi lugar ng tensyon, kundi lugar ng pahinga. Ang bawat silid ay napupuno ng iyong presensya,
at ang bawat sandali ay tinatablan ng iyong liwanag. Ang aming mga tinig ay nagiging banayad, ang aming mga kilos ay nagiging mahinahon, at ang aming mga puso ay nagiging bukas sa isa't isa. Ang aming tahanan ay nagiging kanlungan mula sa bigat ng mundo at patotoo ng iyong kabutihan. Bigyan mo kami ng kapahingahan sa gitna ng mga pagsubok. Kapag ang mga hamon ay sunod-sunod at ang aming lakas ay tila nauubos, tinuturuan mo kaming huminto at magpahinga sa iyo. Hindi kami umaasa sa aming sariling kakayahan, kundi sa iyong lakas na walang hanggan. Sa iyo kami nagpapahinga at sa iyo kami muling pinapalakas. Ipinapahayag namin na ang aming mga kaluluwa ay nakakahanap ng pahinga sa iyong mga pangako at ang aming mga isipan ay tumatahimik sa katotohanang ikaw ang may hawak ng lahat. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo upang hindi kami mabagabag. Kapag ang aming isipan ay puno ng mga tanong at ang aming puso ay puno ng pangamba, ibinabalik mo kami sa simpleng katotohanang ikaw ay tapat. Tinuturuan mo kaming bitawan ang mga bagay na hindi namin kontrolado at ipagkatiwala ang lahat sa iyo. Ipinapahayag namin na ang aming pagtitiwala ay mas malakas kaysa sa aming takot at ang aming pananampalataya ay mas malalim kaysa sa aming mga pag-aalinlangan. Maghari ang iyong kapayapaan sa aming mga isip at damdamin. Ang bawat magulong kaisipan ay aming inihaharap sa iyo at hinahayaan naming palitan mo ito ng iyong katotohanan. Ang bawat damdaming hindi matahimik ay aming isinusuko at tinatanggap namin ang iyong kapanatagan. Sa pangalan ni Jesus, pinapawalang bisa namin ang bawat espiritu ng pagkabalisa, kalituhan at kaguluhan. Ang aming mga isip ay binabantayan ng iyong kapayapaan at ang aming mga damdamin ay umaayon sa iyong kalooban. Sa espiritual na pakikidigma, ipinapahayag namin na ang kapayapaan ang aming sandata laban sa takot. Kapag ang kaaway ay nagtatangkang guluhin ang aming isipan, pinipili naming manahimik sa iyong presensya. Kapag may mga salitang naglalayong maghasik ng pangamba, pinipili naming pakinggan ang iyong tinig na puno ng katiyakan. Ang kapayapaang nagmumula sa iyo ang aming patotoo na ikaw ang nagahari sa aming buhay. Panginoon, puspusin mo ang aming sambahayan ng iyong Espiritu Santo upang ang kapayapaan ay hindi lamang isang damdamin kundi isang patuloy na kalagayan. Turuan mo kaming magsalita ng mga salitang nagbibigay buhay at mag-isip ng mga bagay na nagdudulot ng pag-asa. Ang aming mga reaksyon ay nagiging mahinahon at ang aming mga desisyon ay ginagabayan ng iyong karunungan. Sa ganitong paraan, ang kapayapaan mo ay umaagos mula sa amin patungo sa iba. Ipinapahayag namin na kahit sa gitna ng kawalan ng katiyakan sa paligid, ang aming loob ay nananatiling payapa. Hindi kami dinadala ng takot sa hinaharap o ng pagsisisi sa nakaraan, sapagkat ang aming kasalukuyan ay hawak mo, ang aming mga puso ay nakaugat sa iyo, kaya hindi kami madaling matinag. Ang kapayapaan mo ang aming pamana at ito ang aming pinanghahawakan, Panginoon. Patuloy mong tinuturuan ang aming mga puso na pumili ng kapayapaan araw-araw. Hindi man agad nawawala ang mga pagsubok, ang aming pananaw ay nagbabago at ang aming pagtugon ay napupuno ng iyong liwanag. Sa iyo kami nananatili at sa iyo kami nagpapahinga sapagkat ikaw ang Diyos ng kaayusan at hindi ng kaguluhan. Kung ikaw ay nakikiisa sa panalangin ito at nananabik na maranasan ang kapayapaang nagmumula sa Diyos, i-type sa mga komento ang pahayag na ito bilang iyong personal na deklarasyon. Ang aking isipan at puso ay nananahan sa kapayapaan ng Diyos. Hayaan itong maging hayag na pagpapahayag ng iyong pananampalataya sa Diyos na nagbibigay ng kapayapaan na nananatili at hindi nawawala. Panginoon,
Turuan mo kami ng tamang landas na aming lalakaran, sapagkat alam naming ang karunungan ay nagmumula lamang sa iyo. Hindi sapat ang aming sariling kaalaman at hindi rin sapat ang karanasan kung wala ang iyong liwanag. Kaya isinusuko namin ang aming mga iniisip, mga plano at mga paninindigan at hinahayaan naming ikaw ang humubog sa aming pananaw at magturo sa amin ng daang patungo sa buhay na may kabuluhan. Bigyan mo kami ng karunungan sa bawat desisyon para sa aming pamilya. Sa mga pagpiling maliliit at sa mga pasyang may malalim na epekto, hinihiling namin ang iyong patnubay. Turuan mo kaming makita ang higit pa sa pansamantalang pakinabang at maunawaan ang pangmatagalang bunga ng aming mga desisyon. Ipinapahayag namin na ang aming mga pagpili ay hindi pinangungunahan ng takot o pagmamataas, kundi ng paggalang sa iyo. Ang aming mga desisyon ay nagiging daan ng kapayapaan at kaayusan sa aming sambahayan. Gabayan mo kami na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ang karunungan na nagmumula sa iyo ay hindi lamang kaalaman, kundi kakayahang mamuhay ng matuwid at may pag-ibig. Kaya hinihiling namin na ang aming mga kilos, salita at motibo ay umaayon sa iyong puso. Alisin mo ang anumang ugat ng sariling hangarin na humihila sa amin palayo sa iyong layunin. Sa halip, itanim mo sa amin ang pusong masunurin at handang maghintay sa iyong tamang panahon. Ilayo mo kami sa maling payo at sa sariling pagmamataas. Alam namin na maraming tinig ang nag-aalok ng direksyon, ngunit hindi lahat ay nagmumula sa iyo. Bigyan mo kami ng kakayahang makilala ang iyong tinig sa gitna ng ingay. Ipinapahayag namin na hindi kami aasa sa aming sariling unawa lamang, kundi sa iyong karunungan na walang hanggan. Binabasag namin ang anumang espiritu ng pagmamataas na nagbubulag sa aming isipan at humahadlang sa amin na tumanggap ng pagtutuwid. Hayaan mong ang aming tahanan ay maging sentro ng karunungan at pagkaunawa. Ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay hindi lamang lugar ng pahinga, kundi lugar ng pagkatuto sa iyong mga daan. Ang aming mga usapan ay napupuno ng katotohanan, at ang aming mga halimbawa ay nagiging aral ng pananampalataya. Ang aming mga anak at ang bawat bahagi ng aming pamilya ay natutong pahalagahan ang karunungang nagmumula sa iyo higit sa anumang tagumpay ng mundo. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang iyong katotohanan. Maraming beses na ang aming pananaw ay nalilimitahan ng aming emosyon, karanasan o takot. Kaya hinihiling namin na alisin mo ang anumang tabing na humahadlang sa amin na makita ang iyong gawain. Ipinapahayag namin na ang aming espiritual na mga mata ay bukas at ang aming mga puso ay sensitibo sa iyong mga babala at paanyaya. Sa ganitong paraan, ang aming mga hakbang ay nagiging matatag at ligtas. Sa espiritual na pakikidigma, ipinapahayag namin na ang karunungan mo ang aming sandata laban sa panlilinlang ng kaaway. Ang bawat kasinungalingan ay nalalantad sa liwanag ng iyong katotohanan. Ang bawat bitag ay aming nakikita bago pa kami mahulog. Sa pangalan ni Jesus, pinapawalang bisa namin ang bawat gawain ng kadiliman na naglalayong lituhin ang aming isipan at ilayo kami sa iyong kalooban. Ang aming pag-iisip ay binabantayan ng iyong karunungan at ang aming mga desisyon ay pinatitibay ng iyong kapayapaan. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong Espiritu Santo upang ang karunungan ay maging bahagi ng aming araw-araw na pamumuhay. Turuan mo kaming makinig bago magsalita, mag-isip bago kumilos, at manalangin bago magpasya. Ang aming mga salita ay nagiging maingat at ang aming mga kilos ay nagiging bunga ng iyong paggabay. Sa ganitong paraan, ang aming buhay ay nagiging patotoo na
Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng karunungan sa mga nagpapakumbaba. Ipinapahayag namin na ang aming mga isip ay hinuhubog ng iyong salita at hindi ng takbo ng mundo. Ang aming mga prinsipyo ay nakaugat sa iyong katotohanan at ang aming mga layunin ay umaayon sa iyong layunin. Kahit may mga sandaling hindi namin agad nauunawaan ang lahat, pinipili naming magtiwala sa iyo. Ang karunungan mo ay gumagawa sa amin ng tahimik, ngunit tiyak, hinuhubog ang aming pagkatao at pinapatatag ang aming pananampalataya. Panginoon, patuloy mong itinuturo sa amin na ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa paggalang sa iyo. Kaya ang aming mga puso ay nananatiling mapagkumbaba at handang matuto. Hindi kami nagmamadali sa aming sariling paraan, kundi naghihintay sa iyong tamang panahon. Sa iyo kami kumukuha ng direksyon at sa iyo kami umaasa sa bawat hakbang. Kung ikaw ay nakikiisa sa panalangin ito at nagnanais na lumakad sa karunungang nagmumula sa Diyos, i-type sa mga komento ang pahayag na ito bilang iyong personal na deklarasyon. Ako ay ginagabayan ng karunungan ng Diyos. Hayaan itong maging hayag na pagpapahayag ng iyong pananampalataya sa Diyos na patuloy na nagtuturo at gumagabay sa mga pusong handang makinig. Akayin mo kami, Panginoon, sa bawat hakbang ng aming buhay. Ipinapahayag namin na hindi kami umaasa sa aming sariling lakas o talino, kundi sa iyong walang hanggang karunungan na laging nauuna sa amin. Kapag ang landas ay malinaw, ikaw pa rin ang aming sinusundan. Kapag ang daan ay tila malabo, ikaw ang aming ilaw. Sa bawat pasimula at sa bawat pagpapatuloy, hinihiling namin na ang iyong kamay ang humawak sa amin, nagtutuwid sa aming mga hakbang at naglalayo sa amin sa kapahamakan na hindi namin nakikita. Ituwid mo ang aming direksyon bilang pamilya. Alam mo ang mga panahong kami ay nalilito dahil sa dami ng pagpipilian at tinig na nag-aagawan sa aming pansin. Kaya hinihiling namin na ang iyong tinig ang manaig higit sa lahat. Ipinapahayag namin na ang aming pamilya ay naglalakad sa iisang direksyon na pinangungunahan ng iyong layunin. Ang aming mga desisyon ay nagiging magkakaugnay, hindi hiwa-hiwalay, at ang aming mga hakbang ay nagiging matatag dahil ikaw ang sentro ng aming paglalakbay. Huwag mo kaming hayaang maligaw sa sarili naming kagustuhan. Kinikilala namin na may mga sandaling ang aming nais ay hindi umaayon sa iyong kalooban. Sa mga sandaling iyon, hinihiling namin ang iyong mahabaging pagtutuwid. Alisin mo ang anumang ambisyong hindi nagmumula sa iyo at anumang hangaring naglalayo sa amin sa iyong kapayapaan. Ipinapahayag namin na ang aming kalooban ay nagpapasakop sa iyo at ang aming mga pangarap ay iniaayon sa iyong mga plano. Turuan mo kaming makinig sa iyong tinig at sumunod. Hindi lamang namin nais marinig ka, kundi maunawaan at isabuhay ang iyong sinasabi. Buksan mo ang aming pandinig upang maging sensitibo sa banayad mong paggabay. Kapag ikaw ay nagtuturo na huminto, kami ay hihinto. Kapag ikaw ay naguutos na magpatuloy, kami ay susunod. Ang aming pagsunod ay hindi nagmumula sa takot, kundi sa tiwalang ikaw ang nakaaalam ng pinakamabuti para sa amin. Gabayan mo ang aming tahanan sa gitna ng pagbabago at hamon. Alam mo na ang buhay ay may mga yugto ng paglipat, mga panahong kailangan naming mag-adjust at magtiwala ng mas malalim. Sa gitna ng mga pagbabagong ito, hinihiling namin na ang iyong presensya ang manatiling matatag. Ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay hindi natitinag ng kawalan ng katiyakan sapagkat ikaw ang aming gabay. Ang bawat hamon ay nagiging pagkakataon upang makita ang iyong katapatan na muli mong ipinapakita. Naway ang iyong mata ang laging nakatuon sa amin. Ipinapahayag namin na kami ay hindi nalilimutan, hindi napapabayaan,
at hindi nawawala sa iyong paningin. Ang iyong mga mata ay nakamasid sa aming mga hakbang, at ang iyong kamay ay handang umalalay kapag kami ay nadadapa. Sa ganitong katiyakan, ang aming mga puso ay natatahimik at ang aming isipan ay napupuno ng pagtitiwala. Sa espiritual na pakikidigma, ipinapahayag namin na ang iyong paggabay ang aming depensa laban sa panlilinlang ng kaaway. Ang bawat maling direksyon na inihahain sa amin ay aming tinatanggihan. Sa pangalan ni Jesus, pinapawalang bisa namin ang bawat pagtatangkang iligaw kami sa pamamagitan ng kalituhan, pagmamadali o takot. Ang aming mga hakbang ay inilalagay namin sa liwanag ng iyong katotohanan, kaya ang kaaway ay walang kapangyarihang iligaw ang aming landas. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong Espiritu Santo upang ang aming paggabay ay hindi lamang panlabas kundi nagmumula sa loob. Turuan mo kaming makaramdam ng babala kapag may panganib at makilala ang kapayapaan kapag ang desisyon ay mula sa iyo. Ang aming loob ay nagiging tahimik sa iyong presensya, kaya mas malinaw naming naririnig ang iyong direksyon. Sa ganitong paraan, ang aming buhay ay nagiging isang paglalakbay na may kumpiyansa at hindi puno ng panghihinayang. Ipinapahayag namin na ang aming mga hakbang ay nakaayon sa iyong oras. Hindi kami nagmamadali kapag hinihiling mo kaming maghintay, at hindi kami nag-aalinlangan kapag hinihikayat mo kaming kumilos. Ang aming pagtitiwala ay hindi nakabase sa nakikita kundi sa iyong pangako. Kahit hindi pa malinaw ang buong larawan, sapat na sa amin ang kaalaman na ikaw ang kasama namin sa bawat yugto. Panginoon, patuloy mong hinuhubog ang aming mga puso upang maging masunurin at mapagkumbaba ang aming mga karanasan. Maging mabuti man o mahirap, ay nagiging aral na naglalapit sa amin sa iyo. Sa bawat pagliko ng daan, mas lalo naming nakikilala ang iyong karakter bilang tapat na gabay. Ang aming buhay ay nagiging patotoo na ang mga sumusunod sa iyo ay hindi naliligaw. Kung ikaw ay nakikiisa sa panalangin ito at nagnanais na gabayan ng Diyos sa bawat hakbang ng iyong buhay, i-type sa mga komento ang pahayag na ito bilang iyong personal na deklarasyon. Ang aking mga hakbang ay itinutuwid ng Diyos. Hayaan itong maging hayag na pagpapahayag ng iyong pagtitiwala sa Diyos na patuloy na umaakay at hindi kailanman nagpapabaya sa kanyang mga anak. Ibuhos mo ang iyong pagpapala sa aming buhay, Panginoon, habang kami ay patuloy na nagtitiwala sa iyo ng buong puso. Kinikilala namin na ang tunay na pagpapala ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay, kundi sa lalim ng aming ugnayan sa iyo. Ang pagpapalang nagmumula sa iyo ay nagdudulot ng kapayapaan sa loob, katiyakan sa gitna ng kawalan ng katiyakan at pag-asa kahit sa mga panahong tila kaunti ang aming nakikita. Sa iyo kami umaasa at mula sa iyo kami tumatanggap ng lahat ng mabuti. Pagpalain mo ang aming pamilya ng sapat at higit pa, hindi lamang sapat upang mabuhay, kundi sapat upang magbahagi, magpala at maging daluyan ng iyong kabutihan sa iba. Ipinapahayag namin na ang kakulangan ay walang kapangyarihan sa aming sambahayan sapagkat ikaw ang aming pinagmumulan. Ang aming pangangailangan ay iyong nakikita bago pa man namin ito banggitin, at ang iyong tugon ay laging nasa tamang oras. Sa espiritual na pakikidigma, tinatanggihan namin ang bawat espiritu ng kakapusan at takot sa hinaharap at tinatanggap namin ang kasaganaan na may kasamang pasasalamat at pananagutan. Hayaan mong ang aming tahanan ay maging daluyan ng iyong kabutihan. Ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay hindi lamang lugar ng pagtanggap, kundi lugar ng pagbibigay. Ang bawat biyayang aming tinatanggap ay nagiging binhi ng kabutihan sa buhay ng iba. Ang aming mga kamay ay bukas, ang aming mga puso ay handang magbahagi, at ang aming mga salita ay nagdudulot ng pag-asa. Sa ganitong paraan,
Ang iyong pagpapala ay patuloy na dumadaloy at hindi humihinto sa amin lamang. Palitan mo ang aming mga luha ng kagalakan at pasasalamat. Alam mo ang mga panahong kami ay umiyak dahil sa pagod, pagkabigo at pagkawala. Hindi mo binabaliwala ang aming mga luha. Sa halip, ginagamit mo ang mga ito bilang patunay ng iyong malasakit. Ipinapahayag namin na ang bawat luha ay pinapalitan mo ng awit ng papuri at ang bawat sakit ay nagiging patotoo ng iyong katapatan. Ang aming mga puso ay natutong magpasalamat hindi lamang sa mga sagot kundi pati sa proseso ng paghihintay. Pagpalain mo ang gawain ng aming mga kamay. Anuman ang aming ginagawa, malaki man o maliit, hinihiling namin na ikaw ang magbigay ng sigla, husay at integridad. Ipinapahayag namin na ang aming mga pagsisikap ay hindi nasasayang sapagkat ikaw ang nagbibigay ng bunga. Ang aming trabaho ay nagiging paraan ng paglilingkod at ang aming tagumpay ay nagiging dahilan ng papuri sa iyo. Pinapawalang bisa namin ang anumang sumpa ng kabiguan at pagod na walang bunga at tinatanggap namin ang pagpapalang may kasamang kagalakan. Maranasan namin ang iyong tapat na pag-ibig sa bawat sandali ng aming buhay. Ang iyong pag-ibig ang pundasyon ng lahat ng iyong pagpapala. Kapag kami ay nanghihina, ang iyong pag-ibig ang bumabangon sa amin. Kapag kami ay nag-aalinlangan, ang iyong pag-ibig ang nagpapaalala sa amin ng aming halaga. Ipinapahayag namin na kami ay minamahal, tinatanggap at pinahahalagahan. Hindi dahil sa aming nagagawa, kundi dahil sa kung sino ka. Sa espiritual na pakikidigma, ipinapahayag namin na ang pagpapala ng Diyos ang naghahari sa aming buhay at hindi ang sumpa ng nakaraan. Ang bawat salitang binitiwan laban sa aming kinabukasan ay pinapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Ang bawat limitasyong ipinataw ng takot o kasalanan ay binabasag at ang aming mga hangganan ay pinalalawak ayon sa iyong kalooban. Ang aming buhay ay nagiging patunay na ikaw ang Diyos na nagpapala ng sagana at tapat. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong Espiritu Santo upang ang pagpapala ay hindi magdulot ng kayabangan kundi ng kababaang loob. Turuan mo kaming magpasalamat sa lahat ng pagkakataon at kilalanin na ang lahat ng mayroon kami ay nagmumula sa iyo. Ang aming tagumpay ay hindi namin inaangkin para sa aming sarili, kundi iniaalay pabalik sa iyo bilang handog ng papuri. Sa ganitong paraan, ang aming puso ay nananatiling malinis at ang aming buhay ay nananatiling bukas sa mas marami pang biyaya. Ipinapahayag namin na ang aming mga araw ay pinupuno ng iyong kabutihan. Ang aming nakaraan ay tinubos. Ang aming kasalukuyan ay pinapala at ang aming hinaharap ay ligtas sa iyong mga kamay. Hindi kami nabubuhay sa takot sa bukas sapagkat alam naming ikaw ang nauuna. Ang bawat bagong yugto ay may dalang bagong biyaya at ang bawat hamon ay may kasamang bagong lakas. Panginoon, patuloy mong itinuturo sa amin na ang tunay na kayamanan ay ang mamuhay na kalakip ka. Kaya ang aming mga puso ay hindi nakakapit sa mga bagay na lumilipas, kundi sa iyong walang hanggang katapatan. Ang aming buhay ay nagiging patotoo ng iyong kabutihan at ang aming sambahayan ay nagiging saksi ng iyong pagpapala. Kung ikaw ay nakikiisa sa panalangin ito at naniniwalang ang pagpapala ng Diyos ay kumikilos sa iyong buhay, i-type sa mga komento ang pahayag na ito. Ako ay tumatanggap ng pagpapala ng Diyos. Hayaan itong maging hayag na pagpapahayag ng iyong pananampalataya sa Diyos na tapat magpala at hindi nagkukulang sa kanyang mga pangako. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga laban at adhikain. Pinipili naming ilagak ang aming pagtitiwala sa iyo.
Ipinapahayag namin na hindi kami lumalaban sa aming sariling lakas, kundi sa kapangyarihang nagmumula sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos na nagdadala ng tunay na tagumpay. Bigyan mo kami ng tagumpay na may kababaang loob at pasasalamat. Huwag mong hayaang ang aming mga panalo ay magbunga ng pagmamataas o paglimot sa iyo. Sa halip, hayaan mong ang bawat tagumpay ay magpapaalala sa amin na ikaw ang pinagmulan ng lahat. Ipinapahayag namin na ang aming puso ay nananatiling mapagkumbaba kahit kami ay itinaas mo, at ang aming bibig ay puno ng pasasalamat sa bawat hakbang na iyong itinuwid. Tulungan mo kaming manaig laban sa kasalanan at panghihina. Alam namin na ang pinakamahalagang tagumpay ay hindi ang panlabas na pagkilala, kundi ang panloob na pagbabago. Sa pangalan ni Jesus, pinapawalang bisa namin ang bawat tanikala ng kasalanan, bawat ugali na nagpapahina sa aming espiritu, at bawat tukso na naglalayong ilayo kami sa iyo. Ipinapahayag namin na kami ay lumalakad sa kalayaan at ang aming kahinaan ay napapalitan ng lakas na nagmumula sa iyo. Hayaan mong ang aming pamilya ay magtagumpay sa kabanalan at pagkakaisa. Hindi lamang namin hinahangad ang tagumpay bilang individual, kundi bilang isang sambahayan na nagkakaisa sa iyong kalooban. Ipinapahayag namin na ang aming pamilya ay matatag, hindi nabubuwag ng alitan at hindi natitinag ng pagsubok. Ang aming pagkakaisa ay nagiging sandata laban sa kaaway, at ang aming pagmamahalan ay patutuo ng iyong presensya sa aming tahanan. Gawin mong ang aming tahanan ay patutuo ng iyong kapangyarihan. Ang bawat tagumpay na aming nararanasan ay nagiging buhay na patunay na ikaw ay kumikilos. Ang aming mga kwento ng tagumpay ay hindi naglalagay ng pansin sa amin, kundi sa iyong katapatan. Ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay liwanag sa gitna ng dilim at paalala na ang Diyos ay buhay at makapangyarihan. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ikaw ang aming tunay na tagumpay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa muli mong pakikiisa sa sandaling ito ng panalangin at pagninilay. Tulad ng ipinapaalala sa awit 32, ang Diyos ay hindi lamang nagpapatawad, siya rin ang nagtuturo ng daang dapat lakaran at nagbabantay sa atin ng may mapagmahal na mata. Naway nadama mo ang kanyang presensya, ang kapayapaang nag-aalis ng bigat, at ang katiyakang may Diyos na gumagabay sa bawat hakbang ng iyong buhay. Kung may dinadala ang iyong puso, sa sandaling ito maaaring pasasalamat, pag-asa o isang kahilingan, maaari mo itong ikomento. Sama-sama tayong lalapit sa Diyos sa panalangin at pananampalataya. Walang hinaing na maliit, walang panalangin na hindi mahalaga sa Kanya. Ang bawat salita at maging ang katahimikan ng puso ay Kanyang nauunawaan. Inaanyayahan kitang i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pa ang maabot at mapalakas sa kanilang espiritual na paglalakbay. Maraming salamat sa iyong oras at bukas na puso. Dalangin ko ang patuloy na paggabay, kapayapaan at pagpapala ng Diyos sa iyong buhay at sa iyong pamilya. Ingat ka lagi at naway ang iyong mga araw ay puno ng liwanag, kapayapaan at bunga ng pananampalataya. God bless you.